Purihin natin ng malakas ang ating Panginoon. Amen. Amen. Kaya pala mahangin yung mga books ng Bible sa laki ng ventilador. Anyways, our reading for this coming Sunday is taken from the Gospel of our Lord Jesus Christ according to St. John chapter 10 verses 27 to 30. Ebanghelyo ayon kay San Juan, kabanatang 10, simula sa talatang 27 hanggang 30. At ito po ang mababasa sa wikang Ingles. Jesus said, "My sheep listen to my voice. I know them, and they follow me. I give them eternal life, and they shall never perish. No one can snatch them out of my hand. My Father who has given them to me is greater than all. No one can snatch them out of my Father's hand. And I and the Father are one." Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Sinabi ni Jesus, "Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailan may di sila mapapahamak. Hindi sila maaagaw sa akin ni man. Ang aking Ama na nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ni man sa aking Ama. Ako at ang Ama ay isa." Brothers and sisters, ito po ang mabuting balita para sa ating lahat, buhat sa Kristong mabuting pastor. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Purihin natin ang Panginoon ng napakalakas. Sige po, mahal na po kayong maupo. At nakiusap sa akin na hanggang alas 4:10 ngayong hapon. Kaya nakalagay sa mission order 2:30 hanggang 4:30. Ang tanong ay bakit? Anong meron sa alas 4:10? Ha? One hour before the Mass. 5 alas 5. Sa tingin ko ang misa ay alas 5. So siguro kahit kung anong oras ang ating tapos ay basta mahalaga ay mapakinggan ang mabuting balita. Purihin natin ang Panginoon. Ito po ang ulo ng makalangit na balita na ibig ko po ibahagi para sa linggong ito. Amen? Amen po ba? Amen. Sabi nga nung anak ng isang food vlogger, "Mama, anong ulam?" Tama kayo, mali ako, etc. etc. Ito ang ulo ng makalangit na balita. The unshakable promise of the Good Shepherd. Ang hindi mayayanig na pangako ng mabuting pastol. Ang pinakasusing tema, Jesus, the Good Shepherd, guarantees eternal security, intimate care, and divine authority to His people.
Ang isang pastol ang siyang nagliligtas sa nawawalang lupa o modernong rancho na nakikilala sa bawat mga hayop sa pamamagitan ng pangalan. Sa isang mundo ng walang katiyakan, Jesus made staggering claims about His care for us. Let us explore His bold promises based on John chapter 10 verses 27 to 30. Ang tawag po nito, the unshakable promise of the Good Shepherd. What the unshakable promise of the Good Shepherd? Ano po ang hindi mayanig-yanig na pangako ng isang mabuting pastol? Una, the Good Shepherd knows us personally. Nakikilala tayo personally ng mabuting pastol. At ito'y makikita natin sa John chapter 10 verse 27. Sabi ni Jesus, nakikinig sa akin ang aking mga tupa, nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Now, Christ's sheep are not faceless followers. He deeply knows the sheep. Makikita po natin sa aklat ng mga awit, Psalm 139 verses 1 to 4. Sabi nga, God knows our thoughts, actions, and needs. Pagdilayan niyo po yan sa inyong tahanan, ang kahulugan nito. And Luke chapter 12 verse 6 and 7. Even the hairs of your head are all numbered. Nandyan na yan. Amen. Matig ko, nandyan na sa Biblia ang sinabi. At ito po ang ibig sabihin nitong the Good Shepherd knows us personally. It means trust. If Jesus knows you this intimately, you can bring Him your doubts, fears, and secrets. Kung ikaw ay kilala ka ni Jesus, dalhin mo sa Kanya ang iyong pag-aalinlangan, takot, at mga lihim. Parang nagko-color pa rin tunog. At anong ugali ng mga taong kilala ng mabuting pastol? Follow. The sheep follows only their shepherd's voice. Reject competing voices. Ano yung mga competing voices na yan? Kultura, takot, at kasalanan. Nandito po ang isa sa mga PTI ng B3 na si Brother Edger Lawrence. Magandang afternoon sa imo. Kaya pala tinitingnan ko yung oras, kamay ng orasan, sabi ko, gumagalaw ba itong kamay ng orasan na ere? Kaya mahalaga po, yan po ang unang walang pagyanig na pangako. Yan ang pangakong
di yayanigin ng panahon. Amen. Maging ang panahon ng halalan, di yayanigin ang mga pangako ng mabuting pastor. Purihin si Jesus. The second is, the good shepherd guards us eternally. Binabantayan tayo ng mabuting pastol. Sabi sa John chapter 10 verse 28, sabi ni Jesus, binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailanmay di sila mapapahamak. Hindi sila maaagaw sa aking ninuman. Yan ang sinabi, yan ay ikalawang pangako ng mabuting pastol. Babantayan ng mabuting pastol ang kanyang mga tupa. Eternal life is a gift secured by Christ's power, not our performance. Ang buhay na walang hanggan pala ay isang regalong nakabantay sa ng kapangyarihan ni Jesus. Hindi ang ating kilos o performance. Ika nga sa Romans chapter 8 verse 38 and 39, ito ito madaling pakinggan po ito. Ang sabi po, walang ano po ang sabi ng Romans 8:38 to 39? Walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Kantahin nyo nga, brother, yung kantang yan. Walang makapaghihiwalay. Sino makapaghihiwalay? Wala akong chords. Sino makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Sino makapaghiwalay sa atin? Saan? Sa pag-ibig ng Diyos. Purihin natin ang mabuting pastor. Wala makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo Jesus. At ano po ang sabi ng sulat ni St. Jude verse 24? Sulat ni San Judas talatang 24. Sa ibang Bible sa ibang translation ng Bible may chapter 1 pa. Amen. Amen po ba? Aklat ni Judas talatang 24. Sa kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapaghaharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa kanyang kaluwalhatian. Purihin si Jesus. Amen po ba? Amen. Now, ano pong ibig sabihin itong pangalawang pangako na yan? Assurance. Katiyakan. You cannot lose salvation
It is held by His hands, not yours. Saan ko po hinango, mga kapatid? Nasa verse 29 na John chapter 10. Ano po ang sabi? Ang aking Ama na nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. Amen? It is held by God's hand and not ours. Amen? Ang iba, kahit sa oras ng prayer meeting, ano nangyayari? Saan nakatuto? Doon sa balita kahapon sa NAIA Terminal 1. Sagasaan. Amen? Alam nyo, nakakalungkot yung mga nangyayari doon eh. Bakit? Dahil sa malaking isang sasakyan na pumasok sa tinatawag na departure area. Amen? Pumasok pa doon. Kaya ilan sa mga nasa labas ng airport na-injured, ang ilan nasawi. Amen? Kung tayo magbabiyahe sa ibang lugar, particularly sa ibang bansa, para di tayo matulad sa nangyayari, humingi tayo ng gabay kay Yahweh El Shaddai. Amen. Amen. At ito ang tinatawag na warning. May babala, asawa ni babala. False shepherd or false teachers exploit peers. Ang bulaang pastol ang nag-e-exploit ng takot sa tao. Pero inihandog ni Jesus ang kalayaan mula sa mga takot at ang tinatawag na anxiety. Amen? Jesus offered freedom from anxiety. Yung anxiety na yan, parte ng tinatawag na mental health. Amen? Kaya apektan ang ating mga isip dahil sa mga takot, peer pressures, at kung ano-ano pa. Kaya doon matutuklasan ang tinatawag na mental health. Amen? Whether you like it or not, brothers and sisters, you can explore the mental health. Amen? Purihin natin ang Panginoon. At ito ang pangatlo na dapat tandaan, mga kapatid, sa pananampalataya. The Good Shepherd's authority is divine. Ang kapangyarihan ng mabuting pastol ay banal. Amen? Sa ibang Tagalog translation, mapathala. Amen? Anong sabi ni Jesus sa patapos na Ebanghelyo, John chapter 10 verse 30? Ako at ang Ama ay iisa. Amen? Jesus and the Father are one. His promises are backed by God's sovereignty. Ang kanyang pangako ay mapanumbalik sa soberanya ng Diyos.
makikita po natin sa Colossians chapter 1 verse 15 to 17. Colosas unang kabanata sa talatang 5 hanggang 17. Ano po ang sinabi ng sulat ni Apostol San Pablo? Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita, ay siyang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha, sapagkat ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga nagahari at namamahala, mga namumuno at may kapangyarihang espiritual ay pawang nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Siya'y una sa lahat at sa Kanya nasasalalay ang kaayusan ng lahat ng bagay. Sa English, He upholds universe by the word of His power. Amen? At ano pa ang Christ sustains all creation. Okay. Ano pa po ang sinabi ng sulat sa mga Hebreyo? Hebrews chapter 1 verse 3. He upholds the universe by the word of His power. Amen? Sa Tagalog po, ang anak, ang maningning na sinag ng Diyos, sapagkat kung ano ang Diyos, ay gayon din ang anak. Siya ang nag-iingat sa sansinuko sa pamamagitan ng Kanyang makapangyarihang salita. Pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya'y lumuklok sa kanan ng Diyos, ang makapangyarihan sa lahat. Purihin natin ang Panginoon. Now, ano pa po ang mga kahulugan nito? Worship. If Jesus holds authority, surrender your worries to Him through worshiping God in spirit and in truth. Amen? Unity, pagkakaisa, reflect the Trinity's harmony in relationship. Yan ay makikita sa John chapter 17 verse 21. Pagnilayan din po yan sa inyong mga tahanan, at siya may magandang bagay ang darating at naghihintay sa bawat isa. Amen? Now, ano naman ang pang-apat na pangako na di yayanigin? The Good Shepherd's mission is global. Ang misyon ng mabuting pastol ay pandaigdigan. Sabi sa John chapter 10 verse 16, sabi dito, mayroon akong ibang tupa na wala sa kulungang ito. Kinakailangang sila'y alagaan ko rin. Pakikinggan nila ang aking tinig, sa gayoy magiging isa ang kawan at isa ang pastol. Amen? It means Jesus seeks other sheep, that is the Gentiles, the lost. Makikita natin sa Book of Revelation chapter 7 verse 9, every nation, tribe and tongue worshiping God. Amen? At ano pa ang sabi ni Jesus sa Matthew 28:19?
Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Yan ang Great Commission ni Jesus. Humayo, gawing alagad niya ang lahat ng bansa. Bautismuhan ang buong mundo sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Dugtong sa talatang 20. At turuang sumunod sa lahat ng ipinagutos ko sa inyo. Sabi ni Jesus, tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa wakas ng panahon. Purihin si Jesus. Merong mission sa atin ang mabuting pastol. Join his work by loving the marginalized, sharing the gospel, and praying for the lost. Amen. Kapatid, friendship, ka-prayer partner, katuwang. May mission sa atin ang mabuting pastol. Makisa sa kanyang gawa sa pamagitan ng pagmamahal ng marginalized, bahaginan ng ebanghelyo at ipanalangin ang mga naligaw. Amen. Purihin natin si Jesus Cristo. At imagine po ninyo, bukod pa rito, pagpasok ko dito, kitang-kita kong may mga naggagandahang mga bulaklak. Ang tanong ay anong meron sa buwan ng Mayo? Flores de Mayo. Siyempre, hindi mawawala yan. Sapagkat yan ay debosyon at tradisyon ng mga mananampalatayang Katoliko. Amen? At bilang pangwakas, tandaan po natin ang 4 na haligi ng mga pangako ng mabuting pastol. Ang unang haligi, tayo'y kilala ng mabuting pastol. Pangalawa, binabantayan tayo ng mabuting pastol. Pangatlo, ang kapangyarihan ng mabuting pastol ay banal. At ang pang-apat, ang misyon ng mabuting pastol ay pandaigdigan. Ato po ang mga 4 pillars ng mga pangako ng mabuting pastol. Kaalaman, seguridad, kapangyarihan, at misyon. Lahat ng ipinangako ng mabuting pastol ang siyang dapat nating panghawakan tuwi-tuwi na. Tayo po'y tumayo bilang simpleng panalangin. Taas ang inyong mga kamay, pikit ang inyong mga mata, iyoko ang inyong mga ulo, at sa simpleng panalangin ito, sama-sama natin sambitin sa mabuting pastol, pangako niyo'y aking panghahawakan. Ang iyong lumalapit, sa iyo ang gusto gawin, sa iyo ang aming pag-asa. Panginoon, tugon sa aking dalangin.
Panginoon, lumalapit. Panginoon, lumalapit. Sa'yo ang puso kong nag-iisa. Kayo ang aming pag-asa. Panginoon, tugon sa aming dalangin. Sa pagkailan pa man, aming kapayapaan. Pangako mo'y aking panghahawakan. Pangako mo ang langit kong sandigan. Pangako mo'y tapat. Magpapayalaman ako ay iiwan. O papabayaan man, pangako mo'y aking panghahawakan. Pangako mo'y aking panghahawakan. Pangako mo'y ang langit kong sandigan. Pangako mo'y tapat. Magpakailanman ako ay iiwan. O papabayaan mo, pangako mo'y aking panghahawakan. Pangako mo'y aking panghahawakan. Pangako mo'y aking panghahawakan. Diyos sa mga kapangyarihan, maraming salamat po sa iyong minsay kapahayagan tungkol sa apat na haligi ng mga pangako ng mabuting pastol. Knowledge, security, authority, at mission. Nawa magsilbing aral ang mensaheng ito at ibahagi sa iba ang mensaheng ito na kanilang napakinggan. Pagpalain mo po ang namamahala ng Immaculate Conception Cathedral, ang mga lingkod pare na namamahala dito, maging ang mga nagtataguyod ng gawain sa dakong ito, simula po sa coordinator hanggang sa pinakamababang lingkod, kasama ang mga awit manunugtong at ang mga nagsusuporta sa iyong banal na gawain. Patuloy niyo pong pagpalain ang bawat isa. Sundan mo po ng iyong mga tanda, himala, kababalaghan, kapangyarihan at walang tigil na biyaya at papala sa ngalan mo, Jesus. Taas ang inyong mga daladalahan, kasama ang inyong mga kahilingan at iba pang mga nais pagpalain ni Yahweh El Shaddai. Taas ang lahat ng bagay na yan. Diyos sa mga kapangyarihan, narito at basbasan ang mga hawak ng aming mga kapatid, ang kanilang mga handbags, wallets, Biblia, tubig, langis, asin, panyo, at iba pang mga bagay na kanilang itinataas. Gamitin mo po bilang mga sangkap upang ang sino mang makahimo nito ay sundan ng inyong mga tanda, himala, kapabalaghan, kapangyarihan at walang tigil na biyaya papapala. Maging ang kanilang mga prayer requests na nakasulat sa puting papel, ang kanilang mga kahilingan, inaangkin po namin, O Diyos, na lahat ay answered prayer. Lahat ay answered prayer. Paspasan ang kanilang mga alay at handog. Ibalik po sa kanila ng busog takal, siksik, liglig at umaapaw. At sa aming pansamantalang pag-iwahiwalay, taglay po namin ang ipayong lakas at ipayong sigla na galing sa iyong pangalan. Maraming salamat po. Ito po ang aming samot dalangin kaysa
ng panambitang panalangin ng aming inang Birheng si Maria, aming inang Immaculada Concepcion, at ng lahat ng mga anghel at mga banal sa langit, sa pangalan ng iyong bugtong na anak, ang aming Panginoon at tagapagligtas, Panginoong Jesucristo, na nabubuhay tagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpa sa walang hanggan. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Lahat ay magsabi ng Amen. Amen. And may the Lord God bless us all, now and always forever. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen and amen. Let's give Him thanks with a grateful heart.